Nagbukas di umano ang discussion ulit para sa Lakers at Hawks para dito kay DeJounte Murray. Ang nilagay ngayon sa trade package ay si D'Angelo Russell, Jalen Hood-Schifino, 2025 second round pick at 2029 first round pick. Sasamahan pa yon ng other compensation. Ito yung sinasabing framework ng trade na inilagay ng Lakers para kay Murray, na kahit anong trade scenario para sa kanya ay maisasama talaga si D'Angelo dahil sa kanyang $18 million na kontrata. Kaya pala nagpakitang gilas nung nakaraang game. Dahil kung ilalagay nila itong si D'Angelo doon, hindi rin naman interesado ang Atlanta Hawks sa kanya dahil hindi rin siya babagay sa gameplay nitong si Trae Young. Ang hinihingi pa ng Atlanta, 2 first rounder sa sinong team na may gustong kumuha kay Murray. Andyan na ngayon ang Orlando, Knicks, saka yung San Antonio. Open din si Murray na bumalik sa Spurs. Based sa listahan ng mga draft picks ng Lakers, ang 2026 until 2030 na first rounder, kanila na yon. Yung 2024 sa Pelicans pa rin dahil may rights na makipagpalit. Hindi pa kasi kinuha yan last year, kaya open pa. Kung hindi rin kukunin ngayong taon ng Pelicans, pwede pang pumasok yon sa 2025. Base pa doon, ang Pelicans ang pwedeng gumamit ng pick na yon para magamit din nila sa trade. Ang usual na hinihingi ng Hawks dati ay si Hachimura at si Austin Reeves, kasama pa yung ilang draft picks. Sinabi din na magtutuloy ang usapan na yon bago yung deadline. Kung gusto rin ng Lakers na makuha talaga si Murray, kailangan nilang magmadali dahil nga meron ng mga nakaabang na teams pa. At pumasok na rin di umano sa usapan ng Miami Heat dahil sa pinost ni Murray ng mga retired jersey ng Miami. Naintriga doon ang mga fans at yung mga analysts regarding sa post na yon. Pero ang post talaga ni Murray dahil maglalaro siya dito sa Miami Heat. Ngayon January 20, may game sila doon. Ang nireport din, i-retire ang jersey number ni Udonis Haslem. Sa mga tuwid, wala naman talagang rumors doon, nagpay lang ng respect talaga itong si Murray kay Haslem. Pero hindi imposible na makuha ng Miami siya mula dito sa Atlanta. Si Bruce Brown naman naglaro sa Raptors versus dito sa Bulls. Meron siyang 15 points at 7 rebounds. Ang ginawa pa ni Bruce Brown, binili ang jersey number 11 sa kapatid ni MPJ na si John T. Porter sa halaga na $10,000. Posible ulit kasi siyang ma-trade bago yung deadline, pero ito lang din yung hindi ko lang bakit siya nasama sa rumors ngayon. Dahil nga backup plan di umano ng Lakers na kunin siya via trade dito sa Toronto Raptors kung sakaling papakawalan siya. Meron pa siyang $22 million na ito yung kontratang pinirmahan niya sa Pacers na may kasama pa yung player option na $23 million. Wala basta-basta magagamit na pang trade doon ng LA. Hindi naman imposible pero mas magagamit pa ng Lakers yung iba nilang players kaysa kunin itong si Bruce Brown. Dahil ang target ng Raptors makakuha ng ilang draft picks, dapat last season kukunin siya ng Lakers na inoffer yung mid-level exception. Pero mas malaki ang inoffer ng Indiana kaya si Gabe Vincent ang kinuha ng LA. So ito pa yan, kaya sinabi kong parang walang sense yung trade rumors na to dahil may restriction sa CBA. Kaka-trade pa lang ni Bruce Brown at ang restriction doon, pwede lang siyang ma-trade paalis ng Raptors kung solong player siyang iti-trade, walang kasamang player. Doon pa lang posible magpakawala ng ilang players ang isang team para makuha siya na meron pa siyang malaking kontrata na hindi rin naman makakapagsama ng isang player pa. Meron pa namang nasa provision na makakalusot doon pero mahirap. Tanging Miami at okay sila nakakakita ng mga loophole sa trade.